Sino sa inyo, umpisahan ko sa pagtatanong ulit, mahilig po akong magtanong. When it comes po na ako'y tatay dito po, lagi po akong may tanong. Sino sa inyo dito na pag nasa grocery store, pag pupunta sa mall, lalong-lalo na, ako kasi mahilig talaga ako sa mag-grocery. Pag kami po ay pumupunta sa mall, kahit tanungin nyo si Pastor Bobby, hindi po ako laging pumapasok sa mga damit, sa mga shoes. Parang allergic po ako doon. Mas mabuti pa sa online na lang. Pero lagi po akong nasa grocery store. Lagi po ako, paborito ko po ang grocery store. Lagi po kahit na alam kong may ulam pa kami, gusto ko talagang pumunta doon, di ba? So, pag pupunta ako sa grocery store, una kong pupuntahan muna yung pangkusina, tapos pupunta ako sa pangpusa, yun, yung mga paborito kong lugar doon. So, sino sa inyo ang pumupunta sa grocery store na may calculator sa utak? Yung bang habang namumulot ka, kano to? So, ang tagal mo, di ba? Imbis na pulot ka lang ng pulot. Pero syempre, ako kasi ganun na ako, magkano ba yan? Ganun ako. So, kukunin ko yung mobile ko pag hindi kinaya ng mga kamay. Yung mobile ko ang kukunin ko. Kasi mahirap na, di ba? Papulot ako ng pulot, mapapahiya ako pagdating sa counter. Di ba? Sino sa inyong ganyan? Di ba? Sa mahal ng bilihin ngayon, lalo na these days. Lalo na sa Pilipinas. Sa mahal ng bilihin ngayon, kailangan mag-install ka sa utak mo ng calculator. Di ba? Kailangan, yung inilalagay mo sa cart mo, istansyado mo. Tama ba yung pera ko kaya? So, pag naglagay ka ng apple, 5 dirham yan. 5. Lagay ka na naman. So, kailangan yung utak mo gumagana, naka-install ka kasi ng calculator, di ba? Sa Pilipinas kasi ang talagang, ang mahal ng bilihin. So, kailangan may calculator ka sa utak mo. Kasi baka magulat ka pagdating mo sa cashier. Nakakahiya, di ba? Ang dami mong dala. Tag pinanch na lang, ay, kulang yung, pakibawas yan. Bawas ka na lang, bawas. Kasi kulang ang pambayad mo. Amen? Sinong ganyan? Ako kasi, naalaala ko pa si Christina May nung siya po ay bata pa. Bata pa siguro, katulad nitong anak ni Father Dindo na ito. Naalaala ko po, hindi ko po makakalimutan at alam kong hindi rin niya makakalimutan yon. Nagbakasyon po kami sa Pilipinas. Sa tagal na hindi kami nagbakasyon, siguro 3 years. So hindi ko alam ang presyo ng mga bilihin doon. So nung nagbakasyon po kami, nangako ako sa kanya, nabibilhan ko siya ng Crocs. Yung Crocs, di ba mahal ang Crocs? Kasi hindi ko kayang bumili dito. So nangako ako na pagdating sa Pilipinas, sa mindset ko, sa aking niisip, na pagdating sa Pilipinas, mas mura. Mas mura nga naman talaga. So pagdating doon, nung nakauwi namin sa Pilipinas, pumunta kami sa SM, kasama pa natin, kung maalaala mo, kasama natin si Tito J mo noon. So nung nandun na kami sa nakita ko kaagad yung gustong-gusto niya. Kasi dito pa lang, itinuturo na niya. So nakita ko kaagad, pagbungad ko pa lang, nakita ko yung Crocs. Tapos pinulot ko na, nilagay ko sa cart. Ngayon, ang ginawa ko, hindi mo na ako bumili ng kahit ano. Di mo na ako bumili kasi nga yun yung talagang pinangako ko at nakita ko, hindi ko siya bibiguin this time. So ito na, pumunta kami, pinasukat ko sa kanya, okay naman, kasyang-kasya sa kanya. So pumunta kami ngayon sa cashier para magbayad. Di pinanch. Alam, di ko man nakita, mahigit 2,000 pala. Sabi ko, 2,300. Na lang, hindi ko alam ang sasabihin ko. Siguro wag na lang. Sabi niya, ma'am, na-punch na po. Diyos ko, paano ba ito kako? Mayroon akong pera. Mayroon akong pera, pero naisip ko, magsasandal ka ng 2,000. Di ba? Parang hindi yata magandang. Magsasandal ang anak ko ng 2,000, ang bata-bata pa. Di ba? So, sabi ni cashier, hindi na po ma'am kasi, na-punch na. Sabi ko, mahal kasi. Pero mayroon naman akong 2,000. Kaya lang, hindi na ako bibili ng iba. Yung sa kanya na lang. So, ang nangyari, binili ko na lang kasi nung tinignan ko si Christina, may parang masama ang loob ni mo na naman bibili.
Nung tinignan ko siya, masama ang loob niya sa akin. So, binili ko na lang, napilitan na akong bilhin. So, mula noon, naging lesson sa akin na bago ko kukunin at ilalagay sa cart, ang isang bagay, kailangan tansyado ko ang dala kong pera, kailangan isipin ko muna, or else, ang ginagawa ko ngayon, pupunta ako sa Google, bago ako pupunta meron akong gustong bilhin sa shopping mall, i-google ko muna, how much is the price of blah, blah, blah. Kasi baka mapahiya na naman ako eh. Baka yung ang angas-angas akong maglalagay ng basket, di ba? So, mula noon, nag-install na ako ng calculator ko sa utak ko. Yun yung mayroon ngayon. Sa online shopping, sinong mahilig mag-online shopping? Ako lang? Grabe na. Buti pa sila, hindi nag-online shopping. Sino yung mahilig sa Amazon? Sa Shein? Shein. Sa Temo? Mayroon nga yung bago Temo, hindi nyo alam, no? Di ba? Alam na alam ko yon. Di ba ang sarap mag-add to cart? Sarap mag-add to cart, satisfying kaya yun. Yung add to cart lang. Minsan 2 hours ka na palang nag-browse. Ang dami. Nung balikan mo yung add to cart, 600. Diyos ko, 700 ang napamili ko. Diba? So, ang nangyayari, nung makita mo yung total amount, ang gagawin mo, remove. 2 hours kang nag-browse, 2 hours kang add to cart, remove ka rin ng remove. Diba? Kasi hindi mo natansya, akala mo, kaya mo pa, umabot na pala ng 700. So, ang natira, isa lang. Diba? Yung mga 50 dirham lang, 40 dirham. Ngayon, mahal na naman ngayon ang shipping fee. Paano ba? Diyan ka lang muna. Pag mayroon na akong gusto sa abutan na 1 buwan na naman, hanggang sa sasabihin sa ni Shein, wala na, ubus na yung pamili mo. So, ganyan po tayo, lalo na ang mga babae. Ganyan po, kayo ba'y ganyan or ako lang? Sinong nakaka-relate dyan? So, yan po ang ating topic for today, online shopping. Joke, hindi po yan. Wala po yan. Hindi po yan. So, ang title po ng message ni Lord tonight, how much is the cost of following Jesus? Alam nyo ba? Sino sa inyo ang nakakaalam kung gaano kataas ang halaga ng pagsunod sa Panginoon? Napakataas po. At yan ang ating pag-uusapan tonight. Katulad ng sinabi ko kanina, our main verse is mababasa sa Luke 14, verse 25 to 28. Kibasa nga na. Praise. Ay. Praise. Luke 14:25 to 28. Now great multitudes went with him, and he turned and said to them, if anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and his own life also, he cannot be my disciple. And whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. For which of you, intending to build a tower, does not sit down first and count the cost, whether he has enough to finish it? Amen. Thank you, Lord. Alam nyo ba na sa generation natin ngayon, sa generation na mayroon tayo ngayon, kahit saan is maririnig mo na ang salvation. Kahit saan po tayo pumunta. Di ba? Laging may paraan ang Diyos para ikaw at ako is marinig natin ang salvation. Para makilala natin ang Panginoon. Like sa Pilipinas. Sa Pilipinas po, yung 8 months na nag-stay ako doon, ako po ay gulat na gulat, lalo na sa palengke. Sa palengke ng isdaan, ng gulayan, may mga tao doon, may mga kahit matatanda, may dala silang speaker at saka microphone. Maghapon, ang init-init, maulanan, nandoon sila, maghapon na nagsasalita at sinasabi ang salvation, ang gospel ng Panginoon. Di ba? Dito sa Abu Dhabi, dito sa UAE, kahit saan ka pumuntang park, umupo ka lang, may lalapit sa'yo. Di ba? Sa mga social media, sa mga reels, pagbukas mo pa lang sa social media, maraming word of God ka nang maririnig. Sadly,
ang mga tao ngayon, pag word of God na, ay talaga namang hindi na nila pakikinggan. Pero alam nyo ba, ang Panginoon natin, kahit saan, maging ito man sa social media, maging ito man sa park, kahit saan, sa palengke, kahit saan, is ginagawan na ng paraan ng Diyos upang maipahayag ang kanyang salita sa tao. Bakit? Kasi ganyan tayo kamahal ng Diyos. Ayaw na isang araw, isa sa kanyang anak ay hindi nakarinig ng kanyang salita. Ginagawa ito ng Diyos, gumagamit siya ng mga tao upang ang kaligtasan is makarating sa ating lahat. The salvation, yung tinatawag na salvation, at alam natin, di ba, salvation is free. Wala pong bayad. Hindi mo kailangang pag-ipunan para makuha mo ito. God demonstrate His love towards us, sa akin at sa'yo, na kahit nung tayo ay makasalanan pa, pinakita na ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin. Di ba nga sabi kanina na siya ay namatay sa cross? Why? Upang ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? So, nung tayo makasalanan pa, tinubos na ng Diyos ang ating mga kasalanan. So, wala na tayong gagawin kundi tanggapin yung salvation na binibigay niya. Hindi na niya hinintay na magbago ako para mahalin niya ako. Hindi na niya hinintay na magbago ka, umalis ka sa kasalanan mo para mahalin ka, noon pa minahal na tayo ng Diyos. At paulit-ulit niyo pong maririnig sa akin yan. So, ang salvation is available po para sa ating lahat. Kahit anong estado ng buhay mo, kahit na mahirap, kahit na mayaman, binigay ng Diyos ang salvation sa bawat isa. And that is free. Yun ang nakakatuwa sa Diyos. It is free. Amen? Wala pong bayad na binigay ay na hiningi ang Diyos. Pero, ang hindi alam ng maraming tao, maintaining to that salvation is very costly. Napakamahal ang pag-maintain ng salvation na ibinigay ng Diyos sa atin. Katulad ng maraming beses nating naririnig ka, Pastor Bobby, di ba pag nag-evangelism siya, pag pumupunta siya sa evangelism, sinasabi niya lagi na, halimbawa, nagbigay siya ng regalo kay Brother Mark. Binigyan niya ng sasakyan. So, anong gagawin niya? Iaabot niya kay Brother Mark yung susi ng sasakyan kasi regalo nga eh. So, anong gagawin ni Brother Mark? Ano yan? Sasakyan na lang niya? Hindi niya i-maintain? Hindi niya lalagyan ng gasolina kung kinakailangan? Hindi niya ipapagawa pag may sira? Tinanggap mo ng libre, binigay sa kanya, tinanggap niya ng libre, but there is maintenance of that. Otherwise, mapupunta sa wala. Napakinabangan mo lang ng sandali, then hindi mo na mapakikinabangan ng matagal ng panahon. Or mauna pang masisira kaysa buhay mo yung sasakyang ibinigay. So ganun ang gustong sabihin ng Panginoon, ibinigay niya ng libre, pero kailangan mong i-maintain. Kailangan mong paghirapan. Amen po? Same with our salvation. It is given free, but it will cost you everything. Amen? Bakit maraming mga believers? Sa ngayon po, ang dami-daming mga believers, they promise to serve God till the end. Ang dami po niyan. Yung pupunta ka dito sa simbahan, naramdaman mo, umiyak ka sa praise and worship, then naramdaman mo na pinagpala ka ng Diyos kasi dumating ka, ang dami-dami mong problema, din pag uwi mo, parang ang gaan-gaan na ng pakiramdam mo, and then sa mga susunod na mga araw, may mga answered prayer ka na, and na-overwhelm ka, you promise God, hindi na kita iiwan, so nandoon ka, first month, second month, third month, and hindi mo namamalayan, may dumating na biglang again, iiwan mo ang Panginoon, again, malalamig ka. Why? Ang dami-daming taong ganyan. Di ba? Na mangako sila sa Panginoon, nangako sila na paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay, but they fail to continue until the end. Di ba? After na-encounter, kayo nag-encounter, sinong nag-encounter dito? Ang dami na nating nag-encounter, di ba? Di ba after na-encounter, ang dami na, nung nandoon pa tayo sa hall ng encounter, di ba? Ang dami nating promises. Ang dami nating vow sa Panginoon. Nandyan pa rin ba?
Ang tanong, nandyan pa rin ba? Yung fire nung nandoon ka, na habang umiiyak ka sa Panginoon, habang na-realize mo ano yung mga ginawa ng Diyos sa buhay mo, nangako ka, ang dami kong pangako sa Diyos. Diba? Ang dami kong pinangako sa Diyos. And praise God kasi alam ko na pumapalya ako, alam ko na nadadapa ako, alam ko na nagkakasala ako, but I never put in mind that one day, tatalikod ako ng sandali dahil masamang pakiramdam ko. It's normal that sometimes tayo po ay makakaramdam ng panghihina, but the only thing that we can do is to go back again into the presence of God. Yan ay hindi ka mafi-failure sa pagsunod sa Kanya kung yan ang gagawin mo. Amen? So, nung encounter po, lahat po tayo is may pangako sa Diyos. I'm sure lahat po tayo nung nag-encounter, mayroon tayong vow sa Panginoon. Mayroon tayong mga pinangako. Tandaan nyo, iba ang pangako at iba ang vow na sinasabi. So kung hindi mo kaya yung vow na ginawa, kung hindi mo kayang gawin hanggang nabubuhay ka, yung vow mo sa Panginoon, is wag kang magbibitaw. Kasi napaka-holy ang vow para sa Panginoon. Amen po? So, ang tanong ko sa inyo kanina, yung mga promises natin sa Panginoon, nung ulang tinanggap po siya, hanggang sa nabubuhay kang ng okay naman ang lahat, hanggang nag-encounter, nandoon pa rin ba? Nandoon pa rin ba yung fire? Ako lang ba, parang ang tahimik. Parang tahimik, parang walang naririnig na, wala man lang kabuhay-buhay dyan. Inaantok na ba? So, ang daming believers po, kahit na yung mga leaders ng simbahan po, sa gitna ng journey nila sa Panginoon, is nawawala pa din sila. Bakit? Why? Because they are not willing to pay the price. Hindi nila na-imagine sa buhay nila, ganun pala kataas ang halaga ng pagsunod sa Panginoon. So, hindi na nila kayang panindigan yung pagsunod sa Panginoon, yung mga pangako nila sa Panginoon. Nagugulat sila, bakit ganoon? Nung tinanggap ko ang Diyos, ang daming, mas lalong humirap ang buhay ko. Ay, lagi nating naririnig yan. Lagi nating naririnig. Bakit, Pastora, Mami, nung tinanggap ko ang Diyos, parang bakit? Ang daming bakit. Diba? Ang dami-daming. So, sasabihin nila, lalo yatang humirap ang buhay ko. Bakit nga? Hindi nila nauunawaan, hindi natin nauunawaan na ang pagsunod sa Panginoon ay baguhan ng buhay. Di ba? Dati kasi, kahit nagmumura ka, kahit na ang init-init lagi ng ulo mo, walang sumisita sa'yo. Bakit? Yung mga kasama mo, pare-parehas kayo ng lingwahe. Nagmumura din sila. Mainit din ang ulo nila. So, sino ang sisita sa kanila? Ngayon, itong mga sinasamahan mong bago na nagsisimba sa LRC, naku, sisitahin kang mga yan, magmura ka. Sisitahin ka ng mga yan. Di ba? So, parang nahirapan ka na tuloy kasi ang daming sumisita. Dati, utang ka ng utang, di ba? Utang ka ng utang. Utang dito, utang doon. Kasi ang mindset mo is, you only live once, di ba? So, kailangan bigay todo tayo. Kailangan live to the fullest tayo pag may pera. Kaya lahat ng bagay na nagpapasaya sa'yo, bili dito, bili doon, itong ngayon nakilala mo ang Panginoon. Hindi mo namamalayan, lubog ka na. Lubog ka na nung makilala mo ang Diyos. So, hinahabol ka na ng bangko. Grabe na yung anxiety mo kasi ang dami nang tumatawag sa bangko. Yung tao na inutangan mo ng 5-6, tumatawag na. So, to the highest level na yung stress mo, di ba? So, ngayon, anong gagawin mo? Sasabihin mo, magkakaroon ka na ng doubt. Why, Lord? Nagsilbi ako sa iyo, Na-imagine mo ba na nung nagsilbi ka, bago ka nagsilbi sa Panginoon, lubog ka na? Ngayon sasabihin mo, why, Lord? Di ba? Naunawaan niyo ako? Naunawaan niyo ako? So, dati, inom dito, inom doon, babae dito, babae doon. So, dumating ang araw, nagkasakit ka.
Nasa Panginoon ka na, ha? Pero dati kasi, noon pa, bago mo makilala ang Diyos, inom dito, inom doon, sigarilyo dito, sigarilyo doon, babae dito, babae doon. Ngayon, dumating ang araw, nagkasakit ka. So ano ulit ang sasabihin mo? Why, Lord? Bakit ako? Bakit nangyayari ito sa akin? So feeling mo ngayon, sumisikip ang mundo mo. Di ba? At ito pa, tatandaan po natin, lalong-lalo na po sa mga second-timers, third-timers, habang ikaw po ay nasa Panginoon, si taning po ay gigil na gigil sa'yo. Hindi ka niya patutulugin. Gigising-gisingin ka niya at alam mo yung ang gagawin ni taning, isa lang naman ang strategy niyan to steal, to kill, and to destroy. So anong gagawin mo ngayon? So, Lord, bakit ganun? Mula nang nakilala kita, hindi ako makatulog sa gabi. Mula nang makilala kita, bakit ganun? Ang dami-dami nang pumapasok sa utak mo. So anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Pwede mo namang pagtabuyan si demonyo dahil alam mo na ang gusto lang ni demonyo is to steal, to kill, and to destroy. Pinipilit niyang wasakin ang buhay mo, pinipilit niyang nakawin ang kapayapaan mo, tulog ka na, ginigising ka pa rin niya. So you have the right to rebuke. Kasi anak ka na ng Diyos, pumasok ka na sa Panginoon, di po ba? So akala ng iba kung bakit hindi natutuloy, hindi nagiging ano yung pagsunod sa Panginoon. Kasi akala ng iba, ang pagsunod sa Panginoon ay magiging bed of roses ang buhay nila. Perpektong buhay. Yun ang inaasahan ng marami. Kaya nga, sa kalagitnaan ay humihinto na sila. Kasi in-expect nila, papasok ako sa simbahan na yan, magiging maayos ang buhay ko, magkakaroon ng bed of roses ang buhay ko, ganon, marami kong answer prayer. Yun ang iniisip ng mga tao. Kaya hindi nila na-realize na nung pumasok sila, before pa nila makilala ang Diyos, is talaga namang lubog na ang tao. Ako at si Pastor Bob, kung ako po ay magsasalita, abutan po tayo ng ilang oras kung gaano kami kalubog nung bago namin makilala ang Diyos. Dumating din ako sa puntong yan. Paulit-ulit ko rin sinabi, why Lord? Nagsisilbi naman kami. Pero kung titignan mo yung nakaraan, yung buhay mo dati, nakakahiya kay Lord. Para magtanong ka ng why Lord sa Kanya. Amen po? So, because of His love, salvation came to you and to me. Lagi na pong tatandaan. Akala ng iba, nung tinanggap nilang Panginoon, is lalong naghirap ang kanilang buhay. Kaya marami pong Kristiyanong ayaw nang ituloy ang mga bagay na sinimulan nila sa Panginoon. Amen? So, pag kayo po ay nakakaramdam ng ganyan, pag mayroon kayong doubt, bakit nangyayari yung mga bagay na yan sa'yo, try to look back. Tingnan mo ang buhay mo dati at buhay mo ngayon. Amen po? Alam nyo ba, nung panahong andito sa mundo ang Panginoong Hesus, nung nandito siya, meron siyang 12 disciples. Amen? Itong mga disciples niya ito, kasama niya ng 3 taon. Kahit saan siya pumunta, kasama niya sila. Multitude of people ang sumusunod sa kanya. Sabi nga ni Pastor Bobby, is more than 5,000 ang multitude, di ba? Kasama niya itong pumunta sa Jerusalem, sa Judea, kahit saan siya pumunta. Kasi doon siya nagmi-minister. Doon siya nagpapagaling ng may mga sakit. Doon niya ginagawa yung mga miracles niya, yung bumubuhay siya ng mga patay, nagpapagaling ng may sakit. At kahit ang dami niyang miracles na ginawa. At lahat pong yan is nasaksihan at nakita ng lahat ng kanyang mga disciples. Nakita po nila. Kahit yung mga multitude of people na sumusunod sa kanya, nakita nila ang lahat ng ginagawa ng Panginoong Hesus. Yung mga yung mga healing na ginagawa niya, nakita nila, di ba? So during the Last Supper, sa bawat ministry po na ginagawa ng Panginoon, hindi po humiwalay sa kanya ang kanyang mga disciples. Ngayon, nung malapit na siyang mamatay, during the Last Supper, nangako sila sa Panginoon, di ba? Hindi ka namin iiwan, Panginoon. Di ba? Nagtanong pa nga ang Diyos, do you love me, Peter? Lahat sila nagsabi, no, sino pa sa inyo talaga? Sino ba ang pinaparinggan mo dito, Panginoon?
hindi ka namin iiwan. Hanggang kami ay nabubuhay, hindi ka namin iiwan. Pero bakit nung inaristo ang Panginoon? Nung kinuha ng mga Pharisees ang mga Panginoon, isa-isa silang nawala. Nasaan ang mga disciples na yon? Nasaan yung mga taong pinagaling ng Panginoon? Nasaan yung multitude of people na sumusunod sa Kanya? Nasaan na sila? Ang ginawa nila, unti-unti nilang iniwan ang Diyos. Diba? Isang disciple lang ang hindi nang iwan sa Kanya till the end. Nakita ni John, siya si John, my beloved, nakita niya kung paano tiniis ng Diyos mula umpisa hanggang sa makarating sa cross, hanggang sa makarating sa kung saan siya ipinako, paano niya binuhat yung cross. Lahat ng ginawa sa kanya is nakita lahat ni John. At mababasa mo yan sa John chapter 19 verse 26. So, hinabilin pa nga ng Panginoon ang kanyang ina kay John. Kasi yun na lang, siya na lamang ang natitira nung siya ay papatayin na. Lahat ng mga disciples, lahat ng mga sumusunod sa kanya, iniwan siya. Di ba? Bakit unti-unting nawala ang mga disciples niya? Nangako sila na hindi ka namin iiwan, Panginoon. Pero bakit nung nandoon, nung nilalatigo na ang Panginoon, nung hirap na, bakit iniwan ang Diyos? Nakita naman nila yung kapangyarihan ng Diyos, nasaksihan nilang lahat yun. Nasaksihan nila paano siya nagbumuhay ng patay, nagpagaling ng may sakit. Pero bakit iniwan pa rin nila ang Panginoon? Dahil natatakot sila na pag nalaman ng mga Pharisees na sila ay kasama, disciple ng Panginoon, is papatayin din sila. So ang kalaban nating lahat is fear. Fear ka, takot ka na magpatuloy, though may faith ka, pero natatabunan na ng fear. Takot tayo na magpatuloy kasi baka lumala ang sitwasyon, mas mabuti pa na ganito na lang ako. So yun ang kalaban natin, yung fear. Katulad ng mga disciples. Hindi sila sumunod sa Panginoon, nagtago sila, unti-unti silang nawala dahil nandoon yung takot sa puso nila. Ang tanong ko kanina, gaano nga ba kataas ang halaga sa pagsunod sa Panginoong Hesus? Bakit hindi nagpapatuloy ang maraming believers sa pagsunod sa Kanya? At yan ang pag-uusapan natin. Tingin ng tingin si Pastor Bob Sarilo, mga ano pa to, mga 2 hours pa to. 2 hours pa to. Nag-umpisa pa lang ako, di ba? Yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Amen? Tingin siya ng tingin, Sarilo. Magbabayad po ako ng 1 hour extra. Nandiyan pa ba kayo? Kasi parang na-intimidate tuloy ako magsalita dito. Ang tahimik nyo eh. Ang tahimik nyo. Okay, now, ang tanong dito, what are the cost of following Jesus? Ano nga ba yung cost sa pagsunod sa Panginoon? Bakit hindi siya nagana? Ay, doon pala. Ay, wala pa rin. What are the cost of following Christ? Okay, ano nga ba yung cost ng pagsunod sa Panginoon? I-manual mo na lang na. So the cost of following Jesus is not one-time payment, but a daily surrender. Diba? Hindi lang yung isang business mong ibinigay, yung pagsisilbi mo yung buhay mo, iyon na yon. It is a daily surrender. Araw-araw ng buhay mo. Amen? It is a constant choice to deny yourself. It is a constant choice to deny yourselves, take up our cross, and follow Him. Yon ang isa sa cost ng pagsunod sa Panginoon. The cost of following Jesus is, tandaan nyo, is not one-time payment, but a daily surrender. Amen? So anong ibig sabihin ng deny yourself, take up your cross, and follow me? Anong ibig sabihin nun? Deny yourself, take up your cross, and follow me. Ibig sabihin, self-denial, hindi siya gumagana. Self-denial, self-surrender, and Jesus is asking for 100% complete dedication to living a Christian life with no turning back. Pakisabi dyan sa katabi mo yung no turning back.
Tapikin mo. Now, ngayong gabi mga kapatid, ngayong gabi sa ating pag-uusap, I want you to assess yourself. I-check mong sarili mo. Mula ba nung tinanggap mo ang Panginoong Hesus? What are the sacrifices that you have made for God? Ano na yung mga sacrifices, ano na yung mga pasakit na ginawa mo para sa Panginoon? Tandaan po ninyo, sacrifices means you give something na alam mong mahirap at malaki para sa'yo. Isang mahirap o masakit para sa'yo. Yun yung sacrifices, like yung tithing. Again, we'll go back to tithing. Like yung tithing, Jesus is commanded us to bring the 10% of His money. Again, uulitin ko, hindi natin pera ang meron tayo. But God is asking us to bring to the altar yung 10%. Mahirap gawin yun, ha? Hindi madali, di ba? Kahit na alam mo na hindi naman ikaw yung owner, pero ang pagdadala sa altar ng 10% is hindi madali. Just imagine, sumasahod ka ng 15K, 1.5, bibigay mo, magkano yung 1.5 in a year? Hindi siya madali. Para nang sinabi mo, ang lucky Lord, babaan mo na lang sweldo ko, gawin mong 2,000. Para 200 lang ibibigay ko, Lord. Minsan ganun tayo eh. Ang lucky Lord. Di sundan mo yung sinabi mo, babaan mong sweldo ko, Lord. Para mas maliit ibibigay ko sa'yo. Gawin mong 1,000, Lord. Para 100 lang. O, di ba? Di natin nare-realize yun. So, hindi po madali. Again, it is a sacrifice act. Di ba? Lalo na ang pera mo is budgeted na yan sa isang buwan. Ito kasi ang masakit eh. Itong masakit. When we receive the money that comes from God, mag-budget ka muna. Ay, ala, hindi naman nakumpleto yung bibigay ko kay Lord. Kasi naunang binudget mo ang mga bagay na para sa interest mo lang, para sa pamilya mo, sa bahay mo. Para hindi ka mahirapan, iset aside mo na ang para sa Diyos. Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga sa'yo yan. The whole amount is not for you. It's not yours. Amen? So, kung naniniwala ka na ang lahat ng bagay na mayroon kay galing sa Diyos, hindi po mahirap gawin. At kung mahal mo ang Diyos, hindi po mahirap sundin ang sinasabi ng Panginoon. And that we call sacrifices. Sacrifices po ang tawag dyan. Na kahit na budgeted na yung perang hawak mo, hindi mo kakalimutan ang para sa Kanya. Tandaan niyo po, ang pinakamalaking competition ng Panginoon ko sa ating buhay, oras at pera. Yan ang pinakamalaking kalaban ng Diyos sa atin. Ang ating mga leaders, sinong leaders? Taas ang kamay? Oh my God, dadalawa ang leaders. Thank you, Lord. What happened? Sino ang mga leaders? Wow, praise God, may 5. Okay. Praise God sa mga 5 nagtaas ng kamay. Yung mga leaders, na-imagine nyo ba? Grabe ang mga sakripisyo ng mga yan. Para ma-maintain mo, kapatid, yung salvation na sinasabi natin ngayon. Sa Davao po, again, bibigyan ko ng example. Sa Davao, grabe yung 8 months na nandun ako, nakita ko yung hirap doon ng pagsisilbi sa Panginoon. Hindi siya madali. Ang pagdi-disciple po doon, hindi madali. For example, ang music team ng Davao, umulan man o bumagyo, lumindol man, o kahit anong mangyayaring ganap dyan, nandyan sila para magpa-practice. At ano yung nakakaano doon? Nagko-commute lang sila. Tayo, ang lapit lang, ng center. Sila nagko-commute sila. Gaano kahirap mag-commute pag umuulan? Kahirap mag-commute pag binabagyo ang panahon. Pero sila, magugulat ka, ikaw nagkakapi ka sa loob kasi may bagyo. Bakit may tumutugtog sa taas? Kasi sa baba lang kami, di ba? Ba't may tumutugtog sa taas? Nandiyan pa rin sila. So, hindi nakakapagpigil sa kanila yung sitwasyon. Nandoon sila. Bakit nandoon sila kahit na bumagyo, kahit na katatapos yung lindol kanina, kahit na yung mga school nagsara dahil katatapos ang lindol kanina. Pero bakit ang mga music team ng LRC Davao is nandoon pa rin?
At nagko-commute pang mga yan. Ano, bakit nila ginagawa yon? Para pagdating ng araw ng samba, Friday yun, Thursday or Friday sila na, para pagdating ng araw ng samba, mayroon silang the best na ibibigay sa Panginoon. They don't mind about their sacrifices. Hindi nila iniisip, may bagyo ngayon, hindi muna ako makakarating. Pastora, may katatapos lang ng lindol, mga aftershock, hindi mo na, no. Kompleto sila. Magugulot ka lang, nandito man sila lahat. Bakit nakarating itong mga to? May sasakyan ba ang mga ito? Ang ating Pastor Faye, yung nagsusundo sa kanila. Diba? Sinusundo niya sila isa-isa. Bakit nila kailangan gawin yon? Para ipakita at gawin yun para sa Panginoon. Yun ang tinatawag na sacrificial acts. Amen? Para sa Panginoon. Pag mahal na mahal mo ang Diyos na pinagsisilbihan mo, even yung tao, walang lindol, walang bagyo, walang ulan. Darating at darating ka. Amen po? Sabi nga, another example, halimbawa, sinabi ng Panginoon, another example ng sacrificial. Sasabihin ng Diyos sa'yo, anak, bitawan mo yan. Bitawan mo yan kasi hindi siya yung taong para sa'yo. Sasabihin mo yan, bakit ko siya bibitawan, Lord? Mahal na mahal ko nga eh. Sabi ng Lord, kasi hindi siya ang para sa'yo, anak, kaya bitawan mo siya. Ay Lord, mahirap naman ito, mahal na mahal. Ikaw na lang, Lord, ang bibitawan ko. Mas madali. Diba? Ganun tayo eh. Ganyan ang tao. That is why following Jesus will cost you everything. Sabi kanina sa binasa natin, if anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brother and sister, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple. Tignan nyo ang verse na ito. Tignan nyo, kasi ilang version sa Bible ang tinignan ko, nandoon yung salitang hate. Ginamit ng Panginoon ang salitang hate dito. At kung titignan nyo, hate is a very strong word. Very strong word. Very strong language yan. Confusing, di ba? Ang ating Panginoon, He is the God of compassion. He is the God of love. Pero bakit ginamit niya ang salitang hate dito? He even told us na mahalin ang ating kaaway. Bless those who persecute you, mahalin mo, pag-pray mo ang iyong kaaway. Pero bakit He used that very sharp word, hate? Ang hate po means you have anger into your heart. Mayroon kang galit sa puso mo, yan ang hate. Pero dito sa verse na ito, hindi po ganon ang ibig sabihin ni Lord. Ipapaliwanag ko po sa inyo yung revelation ni Lord sa verse na ito. For example, in Genesis 29, Jacob has 2 wives. In Genesis 29, Jacob has 2 wives. Ang rason kung bakit nagkaroon si Jacob ng 2 asawa at magkapatid pa, alam na ng makaramihan ito, pero sa mga bago, 2 asawa ni Jacob at magkapatid pa dahil sa araw po ng kasal niya ay niloko siya ng kanyang father-in-law. Yung tatay ni Leah at ni Rachel. Si Rachel po ang mahal na mahal ni Jacob. Siya yung mahal na mahal niya. Pero si Leah ang ibinigay ni Laban kay Jacob na mapangasawa. Sino sa inyong ganyan? The love. Para sa kaalaman po ng lahat, nung mga unang panahon kasi, nung mga panahon ni Jacob, ni Leah, ay hindi mo po makikita ang mukha ng iyong mapapangasawa. Kasi nga nakatakip yan sila. Nakatakip yung mukha nila. So hindi mo makikita. At saka kung nakikita mo nyo yung mga Araba ngayon na hanggang ilalim, tawag nun? May suot pa yung mga kamay nila. So, paano mo malalamang sino yung napangasawa mo, di ba? Hindi mo malalaman hanggat hindi tapos ang kasal. So, ibig sabihin kasi, nakatakip siya ng tela, siguro, nakadamit din siya ng mahaba. At paano nalaman ni Jacob na hindi pala yung pinakamamahal niyang Rachel ang kanyang asawa? Siyempre, nung buksan na yung ilaw at magtatabi na sila.
Nagulat siya, hindi naman ikaw ang gusto kong pakasalan, but ikaw ang binigay sa akin. Pero hindi siya sumuko. Jacob waited for another 7 years just to have Rachel. At kung babasahin mo po sa Genesis 29, ang sabi doon, Leah was hated. Ibig sabihin, nagalit siya kay Leah. At ang Diyos din ay nagalit dahil nga sa panlilin lang na ginawa nila. Diba? Dahil nagalit siya kay Leah, nagalit siya kay Jacob, ay kay Laban kasi kasabwat si Leah sa ginawang panlilin lang ng kanyang ama. So, nakita natin na mahal na mahal ni Jacob but still he waited for 7 years. Pero pagdating po sa Genesis 30, anong sabi dito? Jacob loved Rachel more than Leah. Mahal niya silang dalawa, natutunan niyang mahalin silang dalawa, but not in the same level. Nagkaroon ng comparison. At yun ang ibig sabihin ng Panginoon, the way of comparison, meaning we have to love Jesus more than anyone else on this earth. Amen? Example, again, you have girlfriend or boyfriend. Sinabi ko yun sa iyo kanina, sabi ni Iram, wala. So you have girlfriend or boyfriend na mahal mo. Pero ang gusto ng Panginoon, bitawan mo siya eh. Kasi ang Panginoon, alam niya kung sino ang dapat sa'yo. Alam niya kung ikakapahamak mo o hindi. Ang sabi ng Diyos, bitawan mo yan, anak. Kasi hindi yan kaparehas ng faith mo. At alam ng Panginoon that one day, yung lalaking yan or yung babaeng yan, ang maglalayo sa'yo sa Panginoon. Masakit yun, masakit gawin yun. Masakit para sa yun. Hindi mo gagawin yun as much as you can. Hindi mo gagawin yun. Anong sasabihin mo? Napakalupit mo, Diyos. Ang lupit-lupit mo, Panginoon, nagsisilbi ako sa iyo. Ngayon, ang tahitahimik ng buhay ko. Ngayon, ang saya-saya ko. Di ba ang lungkot dati? Ngayon, ang saya-saya ko. Sasabihin mo, bitawan ko. Ang lupit mo, Panginoon. Di ba? So, anong mangyayari? Magagalit ka sa Diyos. Iisipin mo na naman. Parang ayaw ko nang magpatuloy. Parang pasikip ng pasikip ang mundo ko. Pahirap ng pahirap. Parang ayaw ko na. Hindi na muna ako magsisimba ngayon. Di muna ako magpupunta sa cell group. Di muna ako magdi-devotion. Pahirap ng pahirap, Lord, ang ginagawa niyo sa akin. Di ba? Yan yung mga reason kung bakit hindi tayo nakakarating sa ating destiny, sa ating hindi tayo nakakarating sa tawag nito sa katapusan ng ating journey. Amen? Tandaan niyo po, pag ganyan ang sitwasyon, you only have 2 choice. Iiwanan mo ang Diyos or sasama ka sa Kanya sa lalaking maglalayo sa iyo sa Panginoon or sa babaeng maglalayo sa Panginoon. Tatandaan niyo mga anak, romantic relationship may dalawang mukha yan. Ang romantic relationship may dalawang mukha yan. Dadalhin ka papalapit sa Panginoon or ilalayo ka sa Panginoon. Yan lang yon. Kaya kayong mga singles, ang sarang mga singles, kayong mga youth, o ba't nandiyan ka? Youth ka rin? Kayong mga youth, mag-iingat kayo sa pakikipagrelasyon, mga anak. Si Bora, parang hindi narating yung mga sinabi ko. Ang lalim eh. Sabi niya, ano naman ito? Parang hindi maganda ito. So sabi ko sa inyo, mag-iingat kayo sa pakikipagrelasyon. Dapat, ang mamahalin po ninyo ay yung taong mas mahal ang Panginoon. Mas mahal ang Panginoon kaysa sa'yo. Yan ang sinabi ko kay Iram kagabi, di ba? Kayong mga binata, asan ang binata? Pakitaas ng kamay. Walang binata, lahat may asawa na. Sinungaling itong mga ito. Iisa. Kayong mga binata, siguraduhin mo na yung pakakasalan mo, na pag nanligaw ka, ay yun na yung pakakasalan mo. Amen? Huwag mong gawing trial and error ang pakikipagrelasyon.
Ganon din sa mga youth. Amen po ba, mga boys? Sa pakikipagrelasyon po, walang trial and error. Amen po ba? Isang halimbawa ulit dyan. Another hindrances kung bakit hindi natin natatapos ang ating journey sa Panginoon ay ang ating mga magulang. Ang pamilya natin, sila mismo, they will mock you, they will hate you dahil dyan sa pinasok mo. Lalo na yung mga magulang natin na dala-dala na yung susi, yung hindi mo na mabubuksan, hindi mo na maaano yung utak nila. Sila mismo is magiging hindrance sa yung pinasok na faith mo sa Panginoon. So ikaw na anak, pag ganyan, family mo yan eh. Kapatid mo yan, magulang mo yan. So ikaw na anak, manghihina ka. Madi-discourage ka. Magkakaroon ka ng doubt, ito ba itutuloy ko pa o hindi na? Kasi pamilya mo na yun eh. Kapatid mo na yun, nanay at tatay mo na yun. Kaya nga ang ganda ng sinabi ni Sis Maria kanina, taniman mo. Taniman mo. Dalhin mo sa panalangin, di ba? So anong gagawin mo pag gano'n ang mga magulang mo, gano'n ang mga kapatid mo? You need to pray for them. Iluhod mo yan sa Panginoon. Ipaglaban mo yan sa Panginoon. That is not your battle. That kind of battle belongs to God. Wala kang magagawa dyan kasi magulang mo yan. Hindi mo sila pwedeng, iiwan ko kayo, mamatay man ako. Hindi pwede yun. Kasi against the law of God ang lumaban sa magulang. Against the law of God, nang dahil lang sa paniniwala mo, istatalikuran mo sila. That kind of battle belongs to God. So ang tanging gagawin mo, iluhod mo sa Panginoon. Iiyak mo sa Panginoon. Amen? Hindi yan magiging dahilan para talikuran mo ang Diyos. Amen? Dito na papasok yung sinasabi kanina na if anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brother and sister, and his own life, also he cannot be my disciple. Dito na papasok yung verse na yun. Ibig sabihin, hindi dapat magiging dahilan yung pagpipigil ng mga kapatid mo, magulang mo, or kahit na yung asawa mo para talikuran mo ang Diyos. Amen? Sa halip lalo mong ipakita sa Diyos na mas mahal mo siya kahit kanino paman or sino paman. Amen? Pray that one day, katulad ng ginawa ni Sis Maria. Pray that one day, yung parents mo, yung mga mahal mo sa buhay, hihipuin din ng Lord ang puso nila. Pero wag mong iiwan ang Diyos. Above all things, ay si Lord muna. Amen? So, bibitawan mo ang lahat, wag lang yung pakikipagrelasyon mo sa Diyos. Amen? Number 2, sabi ko sa'yo, hanggang 10 yan. Number 2 is, the cost of following Jesus is the willingness to transform. Sabi po sa Romans 12, pakibasa ng anak. Please. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Amen. Sa pagsunod natin sa Panginoon, unti-unti niyang babaguhin ang ating kalooban and even po yung panlabas na anyo natin. Babaguhin ng Diyos yan. Dati pagpikon ka sa kasama mo sa bahay, kasama mo sa trabaho, even yung classmate mo, nagmumura ka na kaagad, di ba? Nagmumura. Ang pinaka-worst pa dito, baka isumpa mo pa. Sumpa mo siya. Pero ngayon, habang nagkakaroon ng relasyon sa Panginoon, habang nakikilala mo siya, nagdi-debut ka, nasasabihan ka ng leader mo na kailangan mong magpatawad, natututo ka ng magpakumbaba, natututo ka ng magpatawad. Yan yung transformation na sinasabi. Natututo ka ng ipagdasal yung taong yon. Sino sa atin ang ganyan? Na kahit na minumura ka, pinagdarasal mo pa rin. Ang hirap, di ba? Minsan sasabihin mo, totoo ka yung sinasabi ko. Di ba? Pinagdarasal mo yung kalaban mo. Parang, totoo. Totoo kaya self ito, na pinagdarasal mo yung kalaban mo, di ba? Nagda-doubt ka tuloy sa sarili mo, di ba? Dati kung makadamit ka, wagas. Laging kulang ang tela. Mahal kasi, di ba? Mahal. So, halos kita na ang lahat, pero ngayon, kasi nakikita mo na yung, nagkakaroon ka na ng relasyon sa Panginoon, lumalalim ka na ng Panginoon, hindi ka na nagdadamit ng ganon. Kasi naisip mo that your body is the temple of
The Holy Spirit. Amen? Wag naman yung magdamit tayo hanggang hanggang yung hindi kita lahat. So yun yung another transformation. Pag dati may financial struggle ka, sino sa atin yan may mga financial struggle ang pinupuntahan si 5-6? May 5-6 ba dito? Mayroon. Kilala ko yung iba. Amen? Kasi ganun ako dati, di ba? Nangungutang ako dati. So, dati pag may financial struggle ka, lalapit ka kay 5-6. Ngayon, sa Panginoon ka na lumalapit. Amen po? Dati nabubuhay ka sa pansarili mong interest lang, sarili mong kaligayahan, ubos biyaya. Pero ngayon, you became a generous sa lahat ng mga taong nakikita mong nangangailangan. Bakit? Kasi naisip mo na hindi naman pala ikaw ang tunay na nagmamay-ari ng lahat. That you are just stewards ng lahat ng blessings na natatanggap mo. Amen? Dati pag may boyfriend ka or asawa mo, dati pag may problema ka sa kanila, anong ginagawa natin? Alak, barkada, yun ang solution. Pero ngayon, pag magkagalit kayo ng boyfriend mo, magkagalit kayo ng girlfriend mo, imbis na alak ang iniinom mo, gatas na lang, di ba? O kaya chamomile tea, para makatulog ng mahimbing. Ang problema, natulog ka ng mahimbing bukas, malaala mo na naman, inom ka na ulit ng gatas, di ba? So lahat ng ito at marami pang transformation, yan ang mararanasan natin while we are in the presence of God. Mahirap sa umpisa, of course, process of changes can be challenging and even painful at a time. Hindi po madali. But it is necessary, it is a part of your journey in following Christ. Kahit mahirap, gagawin mo yon para ma-maintain mo yung salvation na ibinigay ng Diyos sa'yo. Amen? Kaya hayaan mo lang si Lord na mag-aayos ng buhay mo. Hayaan mong siya ang maghari sa buhay mo. Amen po ba? Number 3. Dalian na natin. Number 3. Kasi parang totoong magbabayad yata ako ng another 1 hour. Number 3 is the cost of following Jesus involves willingness to serve others. Jesus came to serve and not to serve. Pakibasa nga na. Matthew 20:28. For even the Son of Man came not to serve, but to serve others, and to give his life as a ransom for many. Amen. Kung sa trabaho mo, ikaw ay boss, ikaw ay manager, ikaw ay CEO sa ministry ng Panginoon, isa kang servant. Amen? Alam mo po sa Davao, nung nandun ako, mayroon tayong kapatiran doon na mayroon siyang sariling business. So, ang ginawa ni Pastor Rafael, lahat ng leader, kayo ang maglilinis ng simbahan pagkatapos ng simba. Yung mga cell group leader, yung mga primary. So, habang nung wala nang kinuha niya yung map, nagwalis siya, nagmamap siya. Sabi ng asawa niya, nandun ako sa tabi ng asawa niya, sabi niya, mahal, sa trabaho mo, ikaw may-ari ng business natin. Ikaw ang boss. Pero dito nagmamap ka. That is servant. Sabi ng asawa, because I am servant in the ministry of God. Dapat ganun tayo. Kung tayo man ay ma'am, tayo man ay boss, mataas man ang estado ng natin sa trabaho, pagdating po dito sa ministry ng Panginoon, we are all a servant of God. Amen? Yan, tayong lahat po ang servant ng Panginoon. Sa ating mga leaders, sa ating mga hindi po madali ang ginagawa nila. Ha? Yung mga leaders na yan, they are indeed the servant of God. Mga pastors, mga leaders. Just imagine, pag ikaw ay may cell group na hinahawakan, kailangan mong ipag-pray yung cell group leader, ay yung mga disciple mo. Bakit mo kailangan ipag-pray yung mga yan? Kasi kailangan ipag-pray mo sila para mapaayos ang buhay nila. Pag may financial problem sila, relation problem nila, kung ano pa man yan, kailangan mong ipag-pray sila isa-isa. Kasi kung hindi mo ipag-pray, ikaw pa rin ang kawawa. Di ba? Kasi hindi magpapakita yan hanggat may problema yan.
Nandyan sa church yan, pero ang utak niya, ang layo, nandun sa problema niya. Kaya nga, kailangan mo siyang ipag-pray, kailangan mo siyang iluhod sa Panginoon. Lord, tanggalin mo yung problema niya para mas lalo niyang makikita yung kapangyarihan mo. Bigyan mo siya ng comfort ngayong nalulungkot siya. Otherwise, kung hindi mo ipag-pray yan, ikaw ang kawawa dyan, ikaw ang mapapagod dyan. And the worst is, baka ikaw pa ang madadala niyan. Tandaan po ninyo, ang spirit po na hindi galing sa Panginoon, ito yung transferring spirit. Nakakapag-contaminate ng ating puso yan. So, ang mangyayari, madi-discourage ka as a leader kasi inabsorb mo na lahat yung mga nangyayari sa kanya. That's why we need to pray for our disciples every day. So, nakita nyo ang mga sakripisyong ginagawa ng mga leaders. Minsan, mag-good morning sila, maglalagay sila ng babasahe ng verse doon sa group chat. Ang nangyayari, lalo na sa atin, no? Sin zone. Sin zone lang tayo. Ikaw na yung makikiusap. Anak, nabasa mo ba? Diba? Ikaw na. Kasi parang malamang nagre-reply sa inyo, nabasa nyo, anak? Parang utang na loob mo pa lahat ng ginagawa. Parang utang na loob mo lahat ang ginagawa mo, di ba? Salamat na ha, sabi. Salamat na at nabasa mo. Sino sa inyo nakaka-relate ng ganyan? Sa mga leaders. Naglalaan po ng oras ang mga leaders, pero tayo po kadalasan ang walang oras. Yung iba dyan, galing pa ng trabaho dahil may problema ka, ilalabas ka niya. Di ba? Kasi mag-uusap kayo. Minsan nga, iniintindi pa niya yung sariling problema mo kaysa problema niya. Nakakalimutan na niyang ipag-pray yung sarili niya dahil kailangan kanyang ipag-pray. Dito po sa LRC, nagkataon po that we are discipling people. Kasi yun ang mission and vision natin, to disciple the people. At ang pagdi-disciple po talagang hindi madali. Sinong nakakaalam na hindi madali? Hindi po madali. So bilang isang leader po na itinalaga ng simbahang ito, kailangan maging matatag tayo. Kahit ang sakit-sakit na, kailangan mong magpakita ng lakas. Kung panghihinaan ka ng loob, mawawala ang mga disciples mo. Walang matitira dyan. Kaya kailangang makita kanilang malakas. Kahit durug ka na dahil may sarili kang problema, di ngiti-ngiti ka pa rin, di ba? Kaya nga sabi ng iba, parang hindi naman halata sa'yo. May problema ka ba? Durug ka na rin. Pero dahil leader ka, hindi ka pwedeng magpakita na nang hihina ka. Hindi ka pwedeng makita na nadi-discourage ka rin. Hindi nila pwedeng makita yun sa'yo. Amen? So, ang gagawin mo, papasok ka na lang sa room, sisigaw, magka-quiet time, di ba? Magbabayad ka ng hotel, sisigaw-sigaw ka doon, iiyak-iyak ka doon. Kasi hindi nila pwedeng makita na may problema ka. So, ang pagdi-disciple po, hindi po madali. Lalong-lalo na kasama rin ang wallet dyan. Sinong nakakaalam? Nang pagdi-disciple kasama ang wallet. Kasi sa pagbibisita mo sa disciple mo, halimbawa, mayroon kang disciple na may problema. So, kailangan mo siyang kausapin. Alam nga namang dadalhin mo sa bahay niyo, ang daming tao doon. Siyempre, ilalabas mo. Di ba? Kailangan mo siyang kausapin. Pag-pray mo, ano bang nangyayari? Siyempre, i-encourage mo, sasabihan mo ng mga bagay na alam mong makakabuti sa kanya. Ano yan? Usap-usap lang hanggang matuyo ang bibig? Di ba? Di pa pwedeng usap-usap lang tayo hanggang matuyuan na ng bibig. Siyempre, mag-order ka. At siguraduhin mo yung in-order mo is luminaw ang vision niya. Baka naman nag-order ka, karak lang. O, di ba? O kaya, water please. Wala, lalabas siya na hindi niya na-absorb yung mga sinasabi mo sa kanya. Amen? So, sa mga leaders, pag kayo ay may kinausap, kailangan dadalhin sa mga saan-saan ano yan? Yung mamahaling resort? PGI, yun. Ano yan? Denise, ano yan? Basta doon. Wag sa karak. Wag kay brother.
Dahil sinisiguro ko sa hindi niya na-absorb. Yung prayer mo, yung mga advices mo, hindi niya ma-absorb. Dalhin mo sa mga may stake. Diba? Kalahati pa lang, amen, amen, amen tayo, amen. Diba, ganun yun. Ganon. Ganon ang gagawin niyo mga leaders. So ikaw ngayon, mga 1 week kang magtitipid. Kasi ilalabas mo siya, di ba? So, bagoong kamatis patis ka lang sa loob ng 1 week. Pero sacrificial act yun. Di ba? Nakaka-glorify sa Panginoon yun. Okay lang. Basta importante is, luminaw ang vision. Di ba? Ang importante is, mayroong nakikitang transformation sa mga advices natin. Amen? Si Jesus nga, pagod na siya eh. Pagod na siya sa pagmi-minister. Di ba? Siya pa rin ang nagluto ng breakfast. Naalaala nyo yon? Siya ang nagluto ng breakfast ng kanyang mga disciple. Ganyan ang servant. Amen? Nung siya ay gustong manalangin, di ba hiningi niya sa kanyang mga disciples, maari bang manatili kayong gising? Di ba ilang beses niyang hiningi yun? 2. Maari ba kayong manatiling gising at ako ay mananalangin lang? Nananalangin ang Panginoon, dugot pawis. Pagbalik, tulog ang mga disciple. Di ba? Peter, Simon, maaari ba kayong magising at ako'y mananalangin? Dilat yung mga, ang gusto ng Panginoon mag-intercede. Ay nanalangin ulit ang Panginoon. Grabe ang patak ng kanyang mga pawis. Pagbalik, tulog. Ganon katitigas ang ating puso. Di ba? Ganon tayo. Kumbaga, parang, okay lang, sa'yo na yan, Lord. Kasi hindi na kaya ng katawan namin, sa'yo na. So nakita natin paano yung sacrificial na ginagawa ng isang servant ng Panginoon. Amen? At ang isang halimbawa dyan na hindi natin makakalimutang lahat is yung nung malapit ng ipako ang Panginoon at tinipon niya ang kanyang mga disciples. Anong ginawa niya? Hinugasan niya ang kanilang paa isa-isa. That is an act of servanthood. Na hindi man lang, tayo makagawa lang tayo ng kunti, pinag-pray ko yun Bakit nung nag-testimony, hindi kasama ako? Diba? Ganon tayo Pinag-pray ko yun Ilang araw ko ding pinag-pray yun Pero nung nakuha niyang trabaho, bakit hindi niya ako nailabas? Diba? Ganon ng tao. Ganon na ganon tayo. Sinong relate? Ako lang? O hindi ako ganon Hindi ako ganon. Amen? So, ang pinakita ng ating Panginoon, hindi lang servanthood, kundi humility. Yan ang pinakita ng Diyos na halimbawa sa atin. Number 4, the last. See, namumungay na yung mata. Kukunyari pa kayong hindi ka inaantok Number 4, the last, the cost of following Jesus involves a willingness to face persecution. Matthew 10:22, you will be hated by everyone because of me, but the one who stands firm to the end will be saved. Amen. So ito yung pinakamahirap sa lahat ng pagdadaanan ng isang follower of Christ. Persecution. It is a very painful. Masakit po ito. At alam nyo ba na kami na mga pastors, even me and Pastor Bob, paulit-ulit po naming nararanasan ito. Paulit-ulit po. Ito po yung persecution. Ang persecution po, it's a long trauma yan. Matagal bago maghilom ang sugat dyan. Pero alam nyo bang naranasan din ito ng Panginoon? Yung persecution? Minsan ang magpe-persecute sa'yo, yung mga mahal mo, yun ang masakit Yung mahal mo sa buhay, kapatid mo, nanay mo, tatay mo, boyfriend mo, girlfriend mo, or even asawa mo, anak mo. Pero lahat yan is naranasan ng Panginoon ng paulit-ulit. Nasaksihan ng mga tao yung mga miracle na ginawa niya, pero they end up mocking Him. Halos itapon na nga siya itulak na nga siya sa bangin, di ba? At yung pinakalas is, they end up killing Him. Pinatay siya. That is the cost of following Christ. Persecution, isa yan. Kaya sabi ko sa inyo kanina, it will cost you everything.
Hindi siya madali. Hindi siya madali. Amen? The cause of following Christ, it's a great, great cause. It is forsaking everything, sacrificing of everything, and giving everything to God. That is the cause of following Christ. Forsaking everything, sacrificing of everything, and giving everything to God. It is priceless. Walang katumbas. Walang sale, walang discount, walang bargain dyan. Amen po? In following Christ, you are not spare. You are not spare from any suffering. Hindi ka hindi ka exempted sa mga suffering na yan and pain. But don't worry kapatid, kung ikaw ay nakakaranas ng ganyan sa mga suffering, kung ikaw ay humaharap sa mga suffering na yan, He used that suffering to recognize His grace. Nangyayari yan sa'yo, sa akin, para ma-recognize natin that apart from Him, we can do nothing. Amen? Nangyayari yan sa'yo para ipakita that He is a gracious God, that He is able. Amen? He don't spare us from any pain, but what He does. Anong ginagawa ng Panginoon? He is with us in the midst of our suffering, in the midst of our pain. Amen po? Can I call the music team, please? Tandaan po natin, Jesus gave us the free will to choose. Binigyan po niya tayo ng kapangyarihan para po mamili ng tama. Whether to choose Him or not. Sad to say, ang daming believers ngayon, they gave up their calling to pursue the pleasure that the world can offer. Ang dami na pong believers na ganyan ngayon. Nakakalungkot lang po. They compromise their faith sa nakikita nila sa mundong ito. Tandaan po natin, tandaan nyo mga kapatid, tandaan nyo ang sasabihin ko, mahalin mo man ang Diyos o hindi. Sumunod ka man sa Diyos o hindi. He is still the God who sits in the throne. Siya pa rin yung Diyos. Mahalin mo siya o hindi. Siya pa rin yung Diyos na nakaupo sa trono ng langit. Ikaw, pagkatapos ng buhay na ito, saan ka kapatid? Kaya nga binigyan tayo ng Panginoon ng kalayaang mamili ng tama, hindi. Sumunod ka sa Kanya, tapusin mo yung race mula nang makilala ka, it's up to you. Dahil kung hindi ka sumunod, siya pa rin yun. Walang magbabago. Diyos pa rin siya doon. Amen? Sa generation ngayon, nakakalungkot. Ang mga tao, lubog na sa pagpapayaman, lubog na sa social media. Halos wala na tayong itinirang oras para sa Panginoon. Masyado na tayong obsessed sa maraming bagay. Yan yung generation na mayroon tayo ngayon. Hindi natin alam kung paano natin nasasaktan ang puso ng Panginoon sa mga ginagawa natin. Amen? You know, there's one character in the Bible that I love the most. Mahal na mahal ko po siya, and one day I want to meet him. Kung bibigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon to be in heaven with him, gusto ko siyang malapitan man lang, and that is Apostle Paul. Ang Apostle Paul po, when he encountered Jesus, his calling began. Nag-umpisa na po yung calling niya at yung journey niya sa Panginoon. Kung babasahin niyo po yung Book of Acts, makikita niyo po yung dinanas ng ating Apostle Paul. He gave everything, lahat. He forsake everything. Lahat ibinigay niya. Wala siyang itinira sa sarili niya. Sinuong niya ang lahat ng hirap. He was beaten by rod. Alam natin, he was imprisoned. Nandoong nainitan siya, naulanan siya, nagutuman siya. Lahat yun ay sinuong niya. Nandoong naglalakad siya, wala siyang tsinelas, walang tubig na mainom. Persecution ay nangyari din sa kanya. Hindi po matatawaran ng kahit sino ang ginawa ng ating Apostle Paul. But he never gave up on his calling. Ni minsan, hindi pumasok sa kanyang isipan na iiwan niya ang tawag ng Diyos sa kanya. Amen po? Ni minsan, hindi niya naisip na ayaw ko na pagod na ako.
Yung mga dinaranas niya, lahat ng yung napriso siya, pinalo siya ng lahat yun yung nagpaano sa kanya para magpatuloy, nagpalakas sa kanya para magpatuloy sa Panginoon. Tayo ba kaya natin gawin yun? Lahat ng struggles natin, lahat ng suffering natin, trials natin, pwede ba natin gawin yon mula ngayon na magiging motivation natin to continue our journey? Kasi at the end of this, sino pang lalapitan mo? Ang Diyos lang naman eh. In your suffering ba, lalapit ka kay Taning? Siyempre, ang Diyos pa rin. Amen? So, Apostle Paul encouraged us today to focus the things that are not seen because they are eternal. Hindi yung nakikita ng mata. Yung mga bagay na nakikita ng ating mata, yung pleasure, yung material, yung lahat ng nakikita ng ating mata, yun yung mga challenges in life while following Christ. So gusto ng Apostle Paul at ang Panginoong Isus, nandoon tayo mag-focus sa isang bagay na hindi nakikita ng ating mata. Amen? At dyan po matitest ang ating faith while walking with God. All the sufferings, challenges while following Jesus, tandaan nyo, temporary lang pong mga yon. May expiration date ang mga yon. Matatapos din yan. Lahat ng gabi ay may bukas, may umaga. So kung ngayon is nahihirapan ka, ngayon is hirap na hirap ka dahil ang daming nagiging sagabal para sa paglakad mo sa Panginoon, don't worry. Lahat ng gabi may darating na umaga, di ba? Lahat may expiration. Kahit ngayong jowa mo, kahit asawa mo, may expiration yan. Amen? So whatever challenges you are right now, and whatever challenges are ahead of you, don't quit. Huwag kang susuko, kapatid. Amen? Because Jesus never quit on you. Hindi siya sumuko sa ating lahat. Amen po ba? Sabi po sa 1 Timothy, sige, palakpakan natin ang Diyos. Sabi po sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, pakisabasa nga na. Fight the good fight for the true faith. Hold tightly to the eternal life to which God has called you, which you have declared so well before many witnesses. Philippians 3:8. Everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus my Lord. Amen. Thank you, Lord. Naalaala ko ang ating brother Chris. I remember brother Chris. He fought the good fight of faith. And I am very, 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 very sure now that one day, he will be with Jesus. Alam ko na darating ang araw na kung siya ay papanik na sa Panginoon, lalatagan siya ng red carpet ng Panginoon. Amen? Sa ngayon kasi, sa mga hindi nakakaunawa kung nasan ang ating brother Chris right now, nandoon pa siya sa Abraham's bosom in paradise. Kasi wala pa pong lamang tao ang langit. Amen? Ang ating brother Chris po, tinapos po niya ang kanyang race sa Panginoon na may katapatan. Sayang lang, hindi ko na siya nakita. Hanggang sa huling sandali ng buhay niya, naglingkod siya sa Panginoon, naging tapat siya sa Panginoon. Amen? At ano nga ba ang rewards sa ating paglilingkod sa Panginoon? What is the rewards in following Christ? What is the reward? Bakit wala? The rewards in following Christ is in 1 Corinthians chapter 2 verse 9 and 10, sabi niya, the Spirit no one has ever seen, no one has ever heard, no one has ever imagined what God has prepared for those who love Him. Hindi pa nakikita ng mata, naririnig ng tainga, ang prepare ng Panginoon, ang hinanda ng Panginoon para sa mga taong nagmamahal sa Kanya at willing na tapusin ang race na ito na meron tayo ngayon. But God has shown us this, that through the Spirit knows all things.
The Spirit even knows the deep secret of God. Ang Tagalog sa Tagalog, sabi niya, wala pang taong nakakakita, nakakarinig o nakakaisip ng bagay na hinanda ng Diyos para sa mga taong tapat na nagmamahal sa Kanya. Just imagine, hindi pa nakikita daw ng mata, hindi pa naririnig ng tainga. Napaka-amazing nun, ha? Paano mo imagine? Nakita mo ng Burj Khalifa, nakita mo. So, ibig sabihin, mas maganda doon. Mas marangya kaysa doon. Di ba? Hindi ba nakaka-excited yun? Di ba yun? Dapat yun ang nagmo-motivate sa atin para tapusin ang race nating ito. Amen? Yung pagsunod sa Panginoon. Tatandaan niyo po mga anak, mapapagod ka sa pagsunod sa Panginoon. Mapapagod tayo. Masasaktan tayo pero hindi tayo susuko. Amen? Mas mabuti nang mapagod ka at masaktan ka, pagkatapos ng buhay na ito, alam mo na kasama mo ang Diyos. Siya ang makakasama mo. Stand firm. Be still, mga kapatid. Amen? Fight the good fight of faith. Ipaglaban mo ang bagay na inumpisahan mo para sa Diyos. Sabi ko sa inyo kanina, it is completely surrender. Walang sale, walang bargain, completely surrender. Amen? Can we all stand and worship our God?